Magandang araw mga bata! Ngayong araw ay tatalakayin ko sa inyo ang aking operasyonal na kahulugan ng wika at ilalahad ko din sa inyo kung paano ko naikonekta ang iba't ibang kahulugan sa aking personal na karanasan o kaya ay magbibigay ako ng aking sariling halimbawa. Ang unang limang pagpapakahulugan sa wika ay ayon kay Henry R. Gleason, isang linguista. Una, ang wika ay masistemang balangkas o sa wikang Ingles ay outline. Ibig sabihin ay sumusunod sa isang tiyak na kaayusan o may malinaw na proseso. Ang wika ay nagmula sa tunog, sinundan ng titik o letra na kapag pinagsama-sama ay makakabuo ng salita, na kapag pinahahaba ay nakabubuo ng parirala, at kapag pinahaba pa ng pinahaba ang mga parirala ay tinatawag na itong sugnay. At para maging buo ang diwa, pinangalanan itong pangungusap. At kapag pinagsama-sama ang mga pangungusap, ay nakabubuo tayo ng talata. At kapag nakakagawa tayo ng mga talata at pagsasama-samahin natin ang mga ito, ay makabubuo tayo ng komposisyon. Sa personal na danas ko naman mga bata, maging kayo, ang pinakauna nating nagawa nang mailuwal tayo sa mundo ay tunog. Hanggang sa matuto tayo ng titik at hanggang dumating sa punto na marunong na din tayong gumawa ng komposisyon. Dumaan tayo sa isang organisado at sistematikong proseso ng pagkatuto. Pangalawang elemento mga bata ay ang sinasalitang tunog. Dito pumapasok ang dalumat ng ponema. Ponema ang tawag sa mga makabuluhang tunog sa wikang Filipino. Sinasabing makabuluhan ang isang tunog kapag nagagawa nitong baguhin o pagibahin ang kahulugan ng isang salita. Isang angkop na halimbawa ay ang salitang nag-iba at nagiba. Kung mapapansin natin, parehong-pareho ang pagkakasulat ng dalawa, subalit magkaiba ang kanilang kahulugan. Kung kaya't sa personal na danas ko naman, ay may mga pagkakataon na kapag bumabasa ako ng isang salita, ay naiiba ko ang pagkakapahulugan ko dito sapagkat iba yung tunog ng aking pagkakabasa. Kung kaya't marapat lamang na bilang mambabasa ay ayusin natin ang ating pagbabasa at dapat ay wasto ang tunog na ginagamit natin sa pagbasa. Ang pangatlong elemento ay ang arbitraryo. Ang arbitraryo ay ang alinmang bagay na isinasaayos, pinipili at pinagkakasunduan sa loob ng isang lugar o lipunan. Kung kaya, mapapansin niyo mga bata na may mga salita tayo na iba ang gamit na salita sa ibang lugar. Halimbawa na lamang, sa personal kong danas, pumunta ako ng Maynila, nagbakasyon ako doon at bumili ako sa isang palengke at ang nasabi ko, nung bibili ako ng mantinga ay pabili po ng lana. Ibig sabihin, yung lana, yun yung tawag natin sa mantika dito sa Bicol, pero pagdating sa ibang lugar, lalo na sa Kamaynilaan, ang tawag ay mantika. Ang susunod mga bata ay ang kabuhol ng wika, ang kultura. Ibig sabihin, hindi maaaring paghiwalayin ang dalawa. Kapag may wika, may kakambal lagi itong kultura. At kapag may kultura naman, lagi't lagi nakapaloob dito ang wika. Kung kaya, bilang personal na danas ko, ay kapag meron ako nakakasalamuang ibang tao na galing sa ibang bansa, at gusto nilang alamin ang kultura nating mga Pilipino, lagi kong tinuturuan sa kanila or ibinibigay sa kanila ang ilan sa ating mga salita or ang kung ano man yung wika na gamit natin. Dahil sa pamamagitan nito, mas napagyayaman ko yung wika natin, yung kultura natin mga bata sa kabuuan. Dapat nyo rin tandaan mga bata na ang wika ay kasama ng komunikasyon. Kagaya ng wika at kultura, hindi rin maaaring paghiwalayin ang wika at komunikasyon. At kung merong nagtatanong sa inyo kung ano ba ang nauna, kung ang wika o komunikasyon, wala kayong dapat pagtaluhan mga bata dahil sabay na sumulpot ang dalawa. Kailangan ginagamit natin ang wika para makabuo ng komunikasyon o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Kung kaya't mas lalo pa dapat nating gamitin ang ating wika lalo na sa kategoryang verbal o sa pagsalita upang makabuo tayo ng mga komunikasyon sa iba't ibang tao. Bilang personal na danas mga bata, lagit-lagi ko naman ginagamit ang ating sariling wika sa pakikipagkomunikasyon sa ibang tao para lubos kaming magkaunawaan. Ang susunod mga bata ay ang
Wika daw ay nagbabago sapagkat nagbabago rin ang panahon. Kung gaano kabilis magbago ang panahon, gayon din ang wika. Sapagkat habang umusbong ang bagong henerasyon, may mga bago tayong natututunang wika. Kagaya ng Petmalu, Lodi. Kaya yung mga dati nating nagagamit ay nakakalimutan natin o namamatay at mayroong mga umuusbong na panibago. Pero tandaan yung mga bata sa aking personal na danas, kahit gaano pa man nawawala yung mga dati nating ginagamit na wika, ay patuloy ko pa rin itong inililista sa aking notebook o sa aking sulatan. Nang sa ganun ay pagdating ng panahon, maaalala ko kung ano yung mga ginagamit namin sa panahon namin ngayon. Yung mga bago patuloy nating tangkilikin pero wag din natin kalimutan yung mga luma. Gamitin pa din natin para hindi mamatay. Tandaan rin natin mga bata na ang wika ay malikhain. Bakit ito sinabing malikhain? Sapagkat walang limitasyon ang maaari mong mabuo ng mga salita. Ibig sabihin, lahat ng saloobin, ekspresyon, hinain o anumang nasa laman ng iyong isipan ay maaari mong mailahad o maisulat. Kagaya na lamang sa personal kong danas, kapag gumagawa ako ng essay o liham, kahit liham na lamang, ay isinusulat ko lahat ng gusto kong sabihin, lahat ng gusto kong iparating sa aking padadalhan ng liham. Kaya nawa ay matutunan nyo rin na ilahad lahat ng gusto nyong ilahad, isulat lahat ng gusto nyong isulat, nang sa ganon ay buong buo ang makukuhang impormasyon ng ating kausap. Ang wika ay may kapangyarihang lumikha. Bakit sinabing may kapangyarihan? Sapagkat mga bata, ito ay nagsisilbing kagamitan natin sa paglikha ng ating sariling mundo sa pamamagitan ng pagtawag o paglilibel sa isang bagay o karanasan. Bilang personal na danas, halimbawa na lamang ang aking napanood na pelikula. Maaari kong sabihin na maganda ito sa aking kaibigan at kapag narinig ng aking kaibigan na maganda ito, ay kahit hindi niya pa man napapanood, ay tumatak na sa isipan niya ang libel ng isang pelikula na ito pala ay maganda at kanais-nais na panoorin. Alam niyo ba mga bata na ang wika ay may kapangyarihang makaapekto ng kaisipan at pagkilos? Isang magandang halimbawa ay kapag may nababasa tayong mga label na ang nakalagay ay pork chop, ribs, masyado tayong maaakit sapagkat katakam-takam pakinggan, lalo na kapag pork chops, di ba? Pero, kapag sinabi sa atin mismo ng tindera na gusto nyo bang bumili ng karne ng kabayo or kumain ito, unang-una nating maisip ay hindi. Kahit pa sa ibang kultura na kinakain ng unggoy, ang kabayo, ang aso at pusa, pero sa mga katulad natin mga bata ay hindi tayo matatakam dito. Hindi tayo maiingganyong kumain ito sapagkat ang una nating maiisip ay nakakadiri itong kainin. Kung kaya't minsan, maaari nila tayong maapektuhan or maisip natin na maaari pala itong kainin, pero kapag alam nating mali o hindi natin talaga gusto, ay hindi naman natin gagawin mga bata. Tunay na makapangyarihan mga bata ang wika sapagkat nagagawa nitong makaapekto sa pulisiya at pamamaraan ng isang tao. Isang maganda at konkretong halimbawa ay sa eleksyon. Gamit ng mga politiko ang kanilang wika para ilahad ang kanilang sarili at ipakilala ito sa sambayanan sa magandang pamamaraan. Ang mga tao naman ay maiingganyo at maniniwala kaagad sa taong ito kung kaya't bubutuhan nila ito. Mababago ang kanilang pulisiya pagdating sa larangan ng eleksyon at ang kanilang pamamaraan ng pagboto ay madadala sa mga matatamis na salita kahit hindi pa nila gaanong lubusang kilala ang taong yon. Kaya tiyak na makapangyarihan mga bata ang wika. Isang magandang danas na maaari kong maibahagi sa inyo ay kapag nagsasalita ang aming guro. Nagagawa niyang manipulahin kami, nagagawa niya kaming pasunurin sa anumang mga bagay o instruksyon na kanyang ibibigay. Sa makatuwid mga bata, ang bilang pagtatapos ng aking pagtalakay sa inyo ngayong araw, nais ko sa inyong sabihin na hanggat maaari, patuloy nating pagyamanin, bigyang buhay, pagyabungin, at patuloy nating gamitin at tangkilikin ang sarili nating wika para lumipas man ang mahabang panahon, patuloy pa rin na mabubuhay at mamamayagpag ang ating wika, lalong-lalo na, partikular na, ang wikang Filipino. Salamat.